Tila hindi po yata uso ang salitang sport laang sa Bolivia at sa Los Angeles. Nauwi kasi sa gulo ang isang soccer match sa Bolivia. Ang score, tabla, 2-2. Pero nagreklamo ang isang coach sa tingin niya ay maling tawag at sumunod na ang gulo. Sumugod ang mga pulis sa mismong soccer field para awatin ang away. Ang kaso, pati fans sa labas ng field, nakipagbatuhan na rin. Arestado ang isang dosenang nakigulong fans. Samantala, hindi rin sport ang dalawang boksingerong ito na sina Brandon Rios at Richard Abril sa Amerika. Sa video na in-upload sa YouTube, nagbunuan at nagambahan ang dalawang prize fighter sa gitna ng press con sa LA. Pero dito ang una nilang enkwentro dahil noong March 5 sa Miami, nagkapikunan na rin sila. Maglalaban ang dalawang boxer sa April 15 para sa WBA lightweight champion. Bukod po sa pamamasyal, summer job ang isa pang pinagkakabalahan ngayon ng ilang kabataan tuwing bakasyon. Katunayan, ilang naka-enroll sa summer job ng gobyerno ang nagsimula na sa kanilang trabaho kanina. Yan ang Metro Action Report ni Zai Feniza. Summer vacation na, pero imbis na sa swimmingan ng punta, dito sa Communications Office ng DepEd, tumatambay bilang writer ang college student na si Jory. Para may pangtustos sa pag-aaral sa susunod na pasukan, naisip ni Jory na mag-summer job sa tulong ng SPES o Special Program for the Employment of Students ng Department of Labor. I have po a friend who's studying in TUP and then he applied po first and then he referred me to CSEA which yun po. First day ng trabaho kanina para sa 150 working students na naka-assign sa DepEd. 426 pesos per day ang sahod, bukod pa sa 50 pesos na allowance sa pagkain. Pwede silang ma-assign sa iba't ibang opisina o departamento at magtrabaho bilang writer, office assistant, graphic artist, computer encoder at marami pang iba. 8 oras din ang pasok nila kada araw. This is already a training in work. So kung ako yung employer, maghahanap ako ng mga bata na train na sa office. Si Mariel nga na dating SPES students din sa DepEd, kinuha na ng ahensya para magtrabaho sa kanila pagkatapos graduate. Tuloy nila yung pag-aaral nila, huwag silang mawalan ng pag-asa. Priority ng SPES sa mga estudyanteng may mga magulang na wala pang 12,000 kada buwan ng kita, pero masipag at maayos ang grade sa eskwelahan. Kailangan ng mga estudyante mismo ang mag-submit ng kanilang application sa DepEd o DOLE na siya namang mag-evaluate kung pasado. Yun nga lang, sa mga interesado, pang next year na ang pwedeng applyan. Zai Feniza, News 5. Eto naman ang mga aksyong balita ngayon. Sa Part 2 ng Action Exclusive, Pilipinas, #1 supplier ng prostitusyon at droga sa Sabah, Malaysia. Drug session sa pool sa kamera. Pagpapalaki sa mga asong pansabak sa illegal na pustahan, ikwinento ng isang asset sa Journal Exclusive. Dog fighting sa ilang probinsya by invitation only. Daang-daang residente sa Quezon City na pasugod sa opisina ni Mayor Bistek dahil sa banta ng demolisyon. 6 na pulis sugatan. Ilang taxi driver sa Cubao napihikan daw sa mga pasahero na sampulan ng LTO. Good news naman, 2 Pilipino magbibitbit ng torch sa London Olympics. Pero ang bad news, Pinay caretaker sa Chicago nagnakaw umano ng $250,000 mula sa inaalagaan niyang lolo. Metro Manila posible ring maapektuhan ng rocket launch ng North Korea sa Webes. 20 local at international flights kada araw, detour muna. Sa showbiz aksyon, megastar Sharon Cuneta nagbuhos ng sama ng loob sa Twitter. Bakit kaya? At Derek Ramsey, official kapatid na. Partner, mga kapatid, simula. So whether or not sagutin. Partner Cheryl, mga kapatid, nagkagirian ang mga otoridad at ang mahigit 100 residente at militante sa Quezon City Hall kanina. Lumusob kasi ang grupo para tutulan ang nakaambang demolisyon sa BIR Road. Erwin, 6 na pulis ang sugatan sa gulo, pero ang mga rallyista umuwi ring bigo. Jun Loyola, ikwento mo.
Hindi naawat ng mga pulis at gwardya ang pagsugod sa compound ng City Hall ng daang-daang militante at mga residente ng 3 barangay sa Quezon City. Target ng grupo na pasukin ang opisina ni Mayor Herbert Bautista para kundinahin ang nakatakdang demolisyon sa kanilang lugar. Nakapuslit ang grupo sa East Avenue Gate, pero pagdating sa entrance ng gusali, agad nakaporma ang mga otoridad. Pilit pang umaabante ang mga militante at residente. Pero hindi din sila umubra. 6 na pulis at 4 naman sa hanay na mga lumusob ang sugatan dahil sa girian. Wala kaming ginagawang masama sa kanila. Hindi naman siguro kami pupunta dito kung hindi kami nila ginugulo. Yung ginawa po nila, bawal po eh. Giit ng mga residente, hindi sila hinaharap na maayos ng mga opisyal na lokal na pamahalaan. Aabot daw sa 500 pamilya ang mawawalan ng tirahan kapag itinuloy ang demolisyon sa bahagi ng BIR Road para sa pagpapalawak ng kalsada. Kami ay hindi papayag na pagdidemolis. Kung gusto nilang paunlarin ang lugar, paunlarin nila ang komunidad ng mga maralitap. Walang opisyal na humarap sa mga ralista hanggang sa umalis na lang ang mga ito. Katwiran ng City Hall, wala nang dapat pag-usapan dahil matagal na nilang inabisuhan ng mga residente na mga illegal settlers naman daw. Yan po yung mahigit 1 taon na yung pinag-uusapan. And in fact, kaya ho tinawag na BIR Road, ito ay talagang isang kalye. Dapat daw sumunod na lang ang mga ito dahil may nakahanda na namang relokasyon para sa kanila. Jun Leola, News 5. Bantay sarado naman ang tropa ng LTO laban sa mga mapili at nananagang mga taxi driver. Kanina, ilang abusadong tsuper ang nasampulan. Franz Noguera, ikwento mo. Sa dami ng bagahe ng mga biyaherong bakasyonista, okay sanang pang-commute ang mga taxi. Ang kaso, ilan sa mga taxi driver mapili na nga sa pasahero, abusado pa. Kaya naman nagpakalat na ang LTO-NCR ng kanilang mga tauhan para hulihin ang mga pasaway na tsuper. Isa sa binabantayan nila ang Araneta Center Bus Terminal. Ang mamang ito hindi na napigilan ng inies at lumapit sa amin. Ilang oras na raw kasi siyang nag-aabang at iniitsapera ng mga taxi. Ganito rin ang reklamo ni Jomar na galing pang Bicol. Nangangawit na sa tagalang pagkakatayo kasama ang 2 niyang anak. 3 beses na raw siyang tinanggihan. Ayaw nila, mahal daw kasi. Loge daw sa diesel. Kung nakuha mo sana yung plate number, sir, pwede natin i-alarma yung sir. Nakasakay lang si Jomar nang di na siya matanggihan ng pinarang taxi dahil sa katabi niyang LTO enforcer. Ang isa namang ito huli sa aktong pangongontrata ng pasahero. Dapat yung sinabi mo, depende sa metro. Yung nagsabi ka ng presyo, tapos nang hindi kayo nagkasunod, di ba, malis ka. Uli lang. Nagmakaawa pa ang driver pero wala rin siyang nagawa nang tigitan na siya. Wala na buhay na ito eh. Makalis ka, nagkabiyahe ka pa. Eh, kung paano bang sistema nito? Tubusin mo sa amin. Bukas, pwede mo. Hindi naman nung suspindi. Pagbumultahin ng 1,500 pesos at posible pang masuspinde ng 3 buwan ang lisensya ng mga tsuper na mapapatunayang nang-aabuso. Paalala ng LTO sa mga pasahero, isumbong agad ang mga abusadong tsuper sa kanilang hotlines. Franz Noguera, News 5. Sa Amerika, isang Pilipinang nurse ang nagnakaw umano ng $250,000 mula sa 94 anyos na lalaki na kanyang inaalagaan. Ayon sa news website na The Filipino Reporter, nadiskubre ng Public Guardian's Office ng Chicago ang pagkawala ng pera ni Marshall Davis sa loob ng 2.5 taon. Lumalabas daw sa investigasyon na ang Pinay na si Carmelita Pasamba na caregiver ng matanda simula noong 2008 ang responsable sa pagkaubos ng pera. Base raw sa records na nakuha ng Public Guardian's Office, nakapag-withdraw si Pasamba sa account ng matanda na may sakit na demensya o pagiging ulyanin. Nakakuha raw kasi ng power of attorney ang Pinay matapos niyang dalhin si Davis sa isang abogado. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs para kumpirmahin na ang kasong ito. Sa palakasan naman, kayang-kaya raw patumbahin ni Manny Pacquiao si Timothy Bradley, pero yan ay kung maganda ang magiging training niya. Yan ang paniwala ng strength and conditioning coach ni Pacman na si Alex Ariza. 2009 pa huling makapag-knockout si Pacman kontra kay Ricky Hatton. At gusto ni Ariza muling patunayan ni Pacquiao ang kanyang punching power. Samantala, 2 Pinoy naman ang napiling torchbearer para sa 2012 London Olympics.
Sila ay sina Raymond Enteria, isang purong Pinoy, at Steven Chiong, Filipino-Chinese, na ang nakabase sa London. Mapapanood ang London Olympics mula July 27 hanggang August 12 sa Active on IBC 13, Action TV 41 at dito rin po sa TV5. Isa sa mga hinahangaang basketbolista noong dekada 90, si Nelson Asaytono. Halos lahat ng award sa PBA, puwera lang ang pagiging MVP na iuwi niya. Nasaan na nga ba siya ngayon? Roda Magnaye, ikwento mo. Probinsyano at tubong Mindoro ang itinuturing na isa sa pinakamagaling na manlalaro ng PBA, si Nelson Asaytono. Nagsimulang mag-basketball si Nelson sa University of Manila bilang estudyante. Bumatay lang ako sa UM tsaka nag-champion ng UM. Isang beses lang. Taong 1989 nang makapasok siya sa Pure Foods. Dahil sa kanyang bilis, taas tumalon at lakas magdang, tinawag siyang The Bull. Kaya ang ilang PBA players asar daw sa paglalaro niya. April 7, 2005 nang gawin ni Nelson pang 12,268 point niya. Pang-pito sa may pinakamaraming nagawang puntos sa PBA. Actually, halos lahat ng award nakuha ko na eh. No? Ang iisa lang talaga ang hindi ko nakuha, yung MVP. Sa paglipas ng panahon, tuluyang nagbago ang ikot ng bola sa buhay ni Nelson. Lalo na maghiwalay sila ng kanyang asawa. So yun lang yung ano ko sa sarili ko na hindi nagkakaedad ako na hindi ako nakakabuo ng pamilya. Pero nandiyan yung mga bata, nandiyan lang yan eh. Kahit di niya kasama ang dalawang anak, saludo pa rin ng mga ito sa kanya. Super nice niya talaga. Dito at home and everything. Full-time employee sa isang networking company sa Ortigas, si Asaytono. Ang dating bad boy sa hardcourt, bumait at naging palakaibigan daw dahil sa uri ng trabaho niya ngayon. Tsaka nakikita ko doon sa ibang tao na hindi nga kilala, nakakakuha sila ng customer nila. Sabi ko, ako pa kaya na, ako na yung tinatawag, ako na yung linalapitan. So, mas madali akong makakuha ng tao. Pero aminado si Nelson na namimiss niya ang pagbabasketball. Kung tatanungin mo kung nalimiss kong basketball, sobra. Kaya lang, hindi na natin pwedeng ibalik yung kahapon eh, diba? Na-foul man sa ilang aspeto sa buhay si Nelson The Bull Asaytono, tuloy pa rin ang pagsugod sa mga hamon tulad ng isang toro. Rhoda Magnaye, News 5. Susunod sa aksyon, pinangangambahang rocket launch ng North Korea sa Huwebes pwedeng makaapekto raw sa Metro Manila. Sa part 2 ng Action Exclusive, mga Pinoy pasimuno raw ng droga at prostitusyon sa Malaysia. Pat session, huling-huli sa kamera ng TV5. At Derek Ramsey, official na kapatid na. Live interview kay Derek, abangan. Ang halaga ng piso nyo ay hatid ng Cebuana Luolier. Pero sigurado ka, ipa-Cebuana!